and you don't meditate yourself out of the goal, parang nagiging depressed ka eh. Kaya ang ginagawa ko, on the way home pa lang, kunyari negative yung goal ko. Sa kotse pa lang, I am loved, I'm a child of God, I'm loved, I love people around me, I appreciate people around me, I am happy, everything is well. Kinukontra ko, tapos naliligo talaga ako ng araw. Kahit na madaling araw pa ako uwi, hindi ako matutulog ng hindi naliligo. And then while I'm taking a bath, I wash away all negative energy, I wash away all bad words I said today for the goal. But kasi as far as your body knows, it's not acting. Your subconscious mind naman doesn't know na umaarte ka lang. As far as your body knows, it's really happening to your life. So you have to protect your body. Kalabukasan, yung katawan mo, yung kung may mga nasabi. Basta pag may negative tayo. Yeah. Not only that, I meditate myself out of it. Pwede ka naman kasing mag-comment ka agad eh, or, oy, wait lang. Kaya lang, di ba, you think once, twice, and then you think, how does the other person feel? I'm not pertaining to any particular person. Pangkalahatan po, general. Parang, how does the other person feel? Kung ako nasa shoes niya, what might I be going through? Meron ba akong bugot? Kaya gano'n? Meron ba akong dinadamdam? Kaya gano'n? Saan kaya nang galing yun? Bakit gano'n? Parang, tagal na nun. Pero, of course, most of the time, when you really have to defend yourself naman na. Wala kang pinagsisisi. Kung ikaw nakakapag-bitaw ng salita, whether masaktan, yung pinatutungkulan mo. I try my best naman not to say something that hurts another person. But if you're speaking the truth, I don't think it's hurting the person because you're just speaking the truth. Now, if you say something that's more than the truth, pwede ka naman sabihin, oh, you did just say that I was ganyan. I really don't care because it's your opinion mo. Nakaka-hurt yun. Pero hindi ko sinabi yun. You know that I'm a person who says sorry. Kasi like, I don't like to disrespect people. Unless talaga, minsan kasi nauuna kang maldita ka. Example lang kunyari. Pero ito, hindi naman to. Kumbaga, nasa set ito. So yung call namin maaga, wala pang holding area. Sabi ko, bakit wala pang holding area? Parang tinatayo pa lang. Ba't mo kinol ng 6? Eh wala ka pa palang holding area. Anong oras kayo mag-build ng holding area? Ganyan lang ako. Eh, mamaya pa po mistake kasi wala pa yung kung sino man yung company na magbe-build ng tent. Abay, anong oras ang call slip nila? Iha, bakit 6 ang catch? So, mabubulok ako dito sa van ko hanggang itayo yung tent na yan. O sige, tayo ko. After about 2 hours, ready na po yung tent, pwede na kayo lipat. Paglipat ko, no joke, amoy, tubo. As in, sobrang sabi ko, pupulas. Not manok. As in, ang baho ng tent. Eh, sinabi na ni makeup artist na, ay! Wala ngayang ngayon. Ay! Wala ngayang ngayon. Pa naman siya. Bakit po ganito yung amoy ng tent? Kani girl. Yung kanya na, yung bola. Kaya nga. So, linagay yung isol. Buti hindi nag-crack. Sa bubong eh. The back pala of the tent was a manukan. So, hello. Kala ko dito. Hindi mga pwede siya lumilipat. And why do you put me there in the dump? To top it all, sa likod pa nun was a garbage pit. Tapunan ng basura. So, parang ang may payakas ka na, may poultry ka pa. Sabi ko, hello miss, wait lang. Sabi ko, mag-stay ka nga dito sa room ko. Kaya mo bang mag-stay? Mag-stay ka nga dito ng 30 minutes kung kaya. Sabi ko, sobrang baho, hindi ko po kaya. It stinks. I have asthma and all the feathers are flying all over it. Ang super baho. Hindi ko kaya. Sabi ko, ibang place na lang. Kahit na maliit na kubo lang, o makiusap ka sa kapitbahay kung pwede akong makitira doon, I cannot. Ngayon, Dito yun ako, natali yung mukha. ang taray ni Miss D. Bakit? Sabi ko, Ness, ikaw ang tumira doon sa tent? Kaya mo? Tinan ko. Hindi, sinabi ko naman ako na lang doon para hindi nila mainitan city ng Charlotte. Sabi ko, ba't ka na dyan sa tent? Kung tumigil ka. Yung hindi. Doon ako sa aking karumba. Tapos sa car. Kasi it's so joyous. And then, naglagay din sila ng ibang tent. Pero nung na-realize nila na, poultry pala kasi yung likod and garbage bin. O, nilipat nila. Ayun, nilipat yung ibang artista doon. Pero hindi na doon sa Majonis na lugar. O, di ba doon? May karapatan naman akong, hello? Are you serious? That's where I'm gonna stay? Pero syempre, naloka akin, no? Eh, kahit naman
siguro hindi Dito naman, sa di ba? supermarket. Kasi hindi reklamo. Hindi kasi di ba may mga artista na ayaw na magreklamo kasi baka sabihin mo may mag-go na kami. Kaya pag ikaw nagsasalita, ikaw nagiging spokesperson, Miss D. Yeah, but it's not about being prima donna. It's being professional. If you demand that we become professional and we know our lines, we know our arias, we know our acting, we come on time, then we demand that you become professional. Give me a livable place. For God's sake. Don't give me a bit. Pag hindi mo na kayanan, mas maiintindihan Sa puli o doon sa kabila. Yes. Excuse me? Hindi Ah. na kayanan. Hindi, say, try mo dito. Ay, oo nga, Miss B, sobrang baho. Sorry po. So, every show or serye na ginagawa mo or nag-iiwan pa ng marka lagi sa dito, whether bad or I don't know. Baka naman lagi lang nag-iwan kasi nga masayahin akong tao. Tingnan mo sa Blood Sisters. O tuwa-tuwa sa akin si Erich kasi ako yung clown niya. Palagi naman ako masaya. At saka generous naman ako mag-blow out sa mga stars. Di ba? Pakain ako ng pakain ng mga fudam. Yung mga yan, dati kay Kapred lang at kay Kameli. Bait naman ito. Abutan ka na ng stop. Oh, careful. Thank you, sir. I don't want you to get hurt. Ayan na naman yung pangit na sasakyan, napakamahal. May bahay pa dun. Parang ganyan yung halaman na bago sa atin.
open sila. Tatlo? Oo. Yeah. Na-change oil mo na ba ito? Hindi pa. Pa. Kaya na mo ipapa-change oil. Next Beacon month. Hill. Next month. Beacon Hill. Diba sa sunlight ka dati, napapagupit? Yeah. Pangit na ngayon. Vietnamese saka Amerikano, maganda outcome ng anak nila. May police na. May nahuli.
Siguro marami nag-a-aksidente rito, no? Kaya nilagyan ng humps. Marami nag-speeding niya.